Noong unang panahon, sa kaharian ng Berbanya, nabuhay ang isang mahiwagang ibon na tinatawag na Ibong Adarna. Ang ibon ay kilala sa kanyang maganda at makapangyarihang tinig na may kakayahang magpagaling ng anumang karamdaman. Ngunit, kung kantahin niya ang kanyang ikapitong awit, ang sino mang makarinig nito ay agad na mahuhulog sa malalim na pagtulog. Isang araw, matutunghayan ko rin ang ibong ito na nagtataglay ng di mabilang na himala. Ngunit, sino sa aking mga anak ang magtatagumpay na makita siya? Sabi ni Haring Fernando. Isang araw si Haring Fernando ay bigla na lamang nanghina at hindi na makabangon mula sa kanyang higaan. Ang kanyang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan ay nagtipon-tipon sa tabi ng kanyang higaan, nag-aalala sa kalagayan ng kanilang ama. Ama, magpagaling po kayo. Gagawin ko ang lahat para lang kayo ay bumangon muli, sabi ng panganay na si Don Pedro. Mga anak ko, nararamdaman ko na ang aking oras ay malapit na. Ngunit may natitirang pag-asa, ang awit ng Ibong Adarna. Tugon ng hari. Kami ay maglalakbay, ama. Hahanapin namin ang Ibong Adarna upang kayo ay magamot, sambit naman ni Don Diego. Natatakot ako pero gagawin ko para sa iyo, ama. Nanginginig na sagot ng bunsong si Don Juan. Si Don Pedro, ang panganay, ang unang naglakbay. Sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya ang maraming panganib, mga matatarik na bundok, masukal na kagubatan, at mga mabangis na hayop. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ako susuko. Kailangan kong makita ang Ibong Adarna para sa aking ama, sigaw ni Don Pedro. Nang malapit na sa kanyang destinasyon, nadaanan niya ang isang kuweba. Isang matandang lalaki ang nakatira roon. Apo, pahingi naman ako ng maiinom, pagmamakaawa ng matanda. Nako, kailangan ko ang tubig para sa aking paglalakbay. Diyan ka na, sagot ni Don Pedro. Ngunit nang siya ay dumating sa puno ng Piedras Platas, kung saan nakatira ang ibon, siya ay tinangay ng antok matapos kantahan ng ibon ng kanyang ikapitong awit. Hindi siya nagtagumpay. Sunod na sumubok si Don Diego. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang mga pagkakamali ng kanyang kapatid. Nadaanan niya rin ang maraming panganib, mga matatarik na bundok, masukal na kagubatan at mga mabangis na hayop. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nadaanan niya ang kuweba kung nasa ng matanda. Apo, maari mo ba akong bigyan ng konting makakain? Nang hihinang sambit ng matanda. Nako, kailangan ko to sa aking paglalakbay. Diyan ka na, tugon ni Don Diego. Sa kabila ng kanyang pagiging maingat, siya rin ay nagapi ng antok sa ilalim ng mahiwagang puno. Hindi ko hahayaang matulad ako kay Don Pedro, ngunit ang aking mga mata tila di na kayang magpatuloy. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, siya rin ay nakatulog matapos marinig ang ikapitong awit ng Ibong Adarna. Si Don Juan, ang bunsong anak, ay naglakbay na puno ng pag-asa, subalit may takot. Nadaanan niya ang maraming panganib, mga matatarik na bundok, masukal na kagubatan, at mga mabangis na hayop. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nang madaanan niya ang kuweba, nagpasya siyang magpahinga saglit. Lumapit ang matanda at nagsabi, Apo, maaari mo ba akong mabigyan ng kahit kaunti? Nang makita niya ang pagkain at inumin ni Don Juan. Dahil sa natural na kabaitan ni Don Juan, niyaya niya ang matanda. Nako, halika po kayo at ating pagsaluhan ang aking dala. Sa labis kong takot sa aking pupuntahan, ngayon pa lang po ako kakain. Masayang sagot ni Don Juan. Don Juan, alam kong ikaw ay mabuting tao. Nasa iyo ang tagumpay. Heto, inumin mo ang gamot na ito upang hindi ka makatulog sa ilalim ng puno ng Piedras Platas. Sugatan mo ang iyong palad bago pa man kantahan ng Ibong Adarna upang manatili kang gising. Sambit ng matanda na isa palang ermitanyo. Ang ikapitong awit ng Ibong Adarna ay ang pinakamasidhi at makapangyarihan. Kapag natapos niya ang ikapitong awit, magkakaroon ka ng pagkakataon na siya'y hulihin. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat kapag hindi ka nagtagumpay at nakatulog ka, hindi ka na muling magigising pa.
Kaya mahalaga ang sugatan ng iyong palad upang ang kirot nito ay magpanatiling gising sa iyo. Maraming salamat po, Ermitanyo. Sa inyong tulong matutulungan ko ang aking ama. Masayang tugon ni Don Juan. Sa kanyang pagdating sa puno ng Piedras Platas, sinunod ni Don Juan ang payo ng Ermitanyo. Sugatan niya ang kanyang palad upang manatiling gising habang kinakanta ng ibong Adarna ang kanyang mga awit. Sa kanyang katapangan, nahuli niya ang ibong Adarna at dinala ito pabalik sa Berbanya kasama ang mga kapatid matapos magising ng mga ito. Sa wakas, matagumpay kong mahuli ang ibong Adarna. Uuwi na ako para pagalingin ang aking ama. Masayang sigaw ni Don Juan. Pagdating sa palasyo, inawit ng ibong Adarna ang kanyang mga himig. Unti-unting gumaling si Haring Fernando sa kanyang karamdaman. Nagalak ang buong kaharian at si Don Juan ay itinanghal bilang isang bayani. Anak ko, Don Juan, walang kapantay ang iyong kabutihan at tapang. Salamat at ako ay muli mong binuhay, sabi ng ama. Ang mahalaga, ama, ay kayo ay magaling na. Ito po ay para sa inyo, sabi naman ni Don Juan. Ang kwento ng ibong Adarna ay nagpapakita na sa kabila ng mga hamon at takot, ang pagiging mabuti at tapat sa sarili ay magdadala sa atin sa tagumpay. Sa bawat pagsubok, ang kabutihan ng puso ang siyang magbibigay lakas upang malampasan ang lahat. Sa isang nayon na inaalihan ng anino ng isang malungkot na nakaraan, isang batang babae ang may desperadong hiling na magdala ng liwanag sa kadiliman na nagdadala sa kanya sa kailaliman ng isang mistikal na kagubatan kung saan ang kapangyarihang baguhin ng tadhana ay ipinagkakaloob, ngunit sa isang presyo na hindi inaasahan ng sinuman. Ito ang kwento ni Lucia at ang alamat ng alitaptap. Matagal na panahon na ang nakalipas, sa isang tahimik na nayon na napapalibutan ng makapal na kagubatan, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Lucia. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabaitan, ngunit higit sa lahat, kilala siya sa kanyang pagmamahal sa gabi. Tuwing gabi, siya ay naglalakad sa kagubatan, naaakit sa mga misteryo na lumilitaw habang ang araw ay nagpapalit sa gabi. Si Lucia ay hindi pangkaraniwang bata. Sa likod ng kanyang tahimik na kilos, may mabigat na pasanin siyang dinadala. Noong bata pa si Lucia, nawala ang kanyang mga magulang sa isang malagim na bagyo. Isang gabing puno ng unos, ang nayon ay binalot ng kadiliman at ang kanyang mga magulang, hindi na makahanap ng daan pauwi, ay nawala ng tuluyan. Mula sa araw na iyon, hinahabol si Lucia ng alaala ng madilim at bagyong gabing iyon. Nagsumpa siya na wala ng iba pang dapat makaramdam ng kalituhan at takot tulad ng naranasan niya. Nais niyang magdala ng liwanag sa mundo, hindi lamang para palayasin ang kadiliman, kundi para gabayan at protektahan ang mga maaaring naliligaw, naghahanap ng daan pauwi. O mga bituin sa langit, kung maaari lamang akong magdala ng liwanag tulad ninyo upang gabayan ang mga nawawala sa dilim. Ayoko nang may makaranas ng pagdurusa tulad ng akin. Pakisuyo, ipagkaloob ninyo sa akin ang kapangyarihang magliwanag. Ang hiling ni Lucia ay hindi nagmula sa kayabangan o pagkamakasarili, kundi mula sa isang malalim na pagnanais na protektahan ng iba. Ang kanyang hangaring magdala ng liwanag ay isang paraan upang pagalingin ang mga sugat ng kanyang nakaraan at tiyakin na walang sino man ang maliligaw sa kadiliman. Isang gabi, habang naglalakad si Lucia sa kagubatan, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa harap niya. Maliit ito at kumikislap, tulad ng isang bituin na nahulog mula sa kalangitan.
Nahikayat ng kagandahan nito, sinundan ni Lucia ang liwanag. Hindi alam kung saan siya dadalhin nito. Dinala siya ng liwanag sa isang lihim na hardin, isang lugar na hindi niya kailanman nakita. Dito, ang mga bulaklak ay kumikislap ng malambot at mainit na liwanag, at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at bulong ng mga dahon. Dito sa pusod ng kagubatan, matutupad ang hiling ni Lucia. Sa gitna ng hardin, nakatagpo si Lucia ng isang diwata, isang tagapagbantay ng kagubatan. Narinig ng diwata ang mga panalangin ni Lucia at naantig sa kadalisayan ng kanyang hiling. Dumating siya upang ipagkaloob kay Lucia ang isang regalo, isang paraan upang matupad ang kanyang pinakamalalim na hangarin. Lucia, ang iyong hiling na magdala ng liwanag sa kadiliman ay tumagos sa aking puso. Ipagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihang ito, ngunit tandaan mo, ang liwanag ay hindi lamang para sa mga mata, kundi dapat din itong gumabay sa puso. Sa basbas ng diwata, si Lucia ay naging isang alitaptap, isang maliit na nilalang na may kakayahang magdala ng liwanag saan man siya magpunta. Natupad ang kanyang hiling, ngunit sa isang paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ngayon, maaari na niyang gabayan ang iba sa kadiliman tulad ng kanyang matagal ng pangarap. Naging isa si Lucia sa gabi. Ang kanyang liwanag ay naging simbolo ng pag-asa at gabay. Siya at ang iba pang mga alitaptap ay nagbibigay liwanag sa kagubatan, ginagabayan ang mga nawawalang manlalakbay, pabalik sa ligtas na lugar, at nagbibigay ng isang damdamin ng paghanga sa lahat ng nakakakita sa kanila. Simula noon, ang kagubatan ay hindi na muling naging tunay na madilim. Ang mga alitaptap na pinamumunuan ni Lucia ay naging mga tagapagbantay ng gabi. Ang kanilang liwanag ay isang paalala ng batang babae na nagnais magdala ng liwanag sa mundo. Ang mga tao sa nayon ay nagbigay galang sa kanila. Alam na ang mga alitaptap ay higit pa sa mga insekto. Sila ay ang pagsasakatuparan ng isang hiling na puno ng dalisay na hangarin, isang liwanag sa kadiliman. At sa gayon, isinilang ang alamat ng alitaptap, isang kwento ng isang batang babae na ang hiling ay napakadalang na lumampas sa mga hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng espiritu. Ipinapaalala nito sa atin na kahit ang pinakamaliit na liwanag ay maaaring gumabay sa atin sa pinakadilim na mga panahon. Sa isang maliit na kaharian sa tabi ng dagat, may isang maganda at mabait na prinsesa na nagngangalang Lakambini. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan at malasakit. Madalas na pumupunta si Lakambini sa mga nayon, nagdadala ng pagkain at nagbibigay ng pangangalaga sa mga may sakit. Tahimik ang dagat ngayon, tulad ng puso ko kapag kasama ko ang aking mga kababayan. Bulong ni Lakambini. Bagamat maraming mga prinsipe ang naghangad ng kanyang kamay, ang puso ni Lakambini ay para kay Gatdula, isang payak ngunit matapang na mandirigma. Siya ay isang tao na tahimik ngunit malalim ang damdamin. Madalas na nagkikita si Lakambini at Gatdula ng lihim, malayo sa mga matang mapaghusga ng mga maharlika. Ang puso ko ay sa iyo, Gatdula. Walang kayamanan o kaharian ang makapagpapabago nito. At ipagtatanggol kita kapalit ang aking buhay, Lakambini. Ang ating pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang korona. Isang araw, dumating ang isang makapangyarihan at walang awa na pinuno mula sa kalapit na kaharian sa palasyo na humihingi ng kamay ni Lakambini sa kasal. Banta niya na makikipagdigma kung hindi matutugunan ang kanyang hiling na naglagay sa hari sa isang mahirap na posisyon. Pakakasalan mo ako, Prinsesa Lakambini, o haharapin mo ang puot ng aking hukbo. Walang sino man ang maglalakas loob na tumanggi sa akin. Paano ko pa kakasalan ng isang lalaki na hindi ko mahal? Ngunit hindi ko rin maaring hayaang magdusa ang aking mga kababayan ng dahil sa akin. Nang matakot para sa kanyang mga kababayan,
At sa dahil ayaw niya pakasalan ng pinuno, nagpasya si Lakambini na tumakas kasama si Gatdula. Sa ilalim ng takip-silim, sila ay tumakas mula sa palasyo at humahanap ng matataguan sa makakapal na kagubatan, umaasang makatakas sa galit ng pinuno. Dapat tayong umalis ngayon bago magbukang liwayway. Itatago tayo ng kagubatan, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Gatdula. Nagtitiwala ako sa iyo, Gatdula. Ika'y manguna at ako ay susunod, sagot ni Lakambini. Agad na natuklasan ng pinuno ang kanilang pagtakas at ipinadala ang kanyang mga sundalo upang hulihin sila. Habang tumatakbo sila patungo sa mas malalim sa kagubatan, napagod si Lakambini, ngunit pinayuhan siya ni Gatdula na magpatuloy. Ang mga tunog ng hakbang ng mga sundalo ay lumakas at alam nilang nauubusan na sila ng oras. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal makakatakbo, Gatdula, sabi ni Lakambini. Malapit na tayo, Lakambini. Konti na lang, pagtitiyak ni Gatdula. Nang malaman nilang sila ay napapaligiran, nagpasya si Gatdula na lumaban upang protektahan si Lakambini. Lalaban ako hanggang sa huling patak ng aking dugo, Lakambini. Kailangan mong manatiling nakatago, sabi ni Gatdula. Hindi ko kayang mawala ka. O bathala, iligtas mo kami, pagmamakaawa ni Lakambini. Lumaban si Gatdula ng buong tapang, tinalo ang mga sundalo, ngunit ang sadyang marami ang mga ito. Sa kawalang pag-asa, nagdasal si Lakambini sa mga bathala para sa tulong. Sa gitna ng kagubatan, naganap ang isang mahiwagang sandali. Isang banal na liwanag ang nagsimulang bumalot sa lugar na nagbigay ng kinang sa lahat ng bagay na nahahawakan nito. Ngayon ay magkasama, naghawak kamay sina Lakambini at Gatdula, ang kanilang mga mukha ay payapa at tanggap na ang kanilang tadhana. Habang unti-unting nawawala ang liwanag, ang kanilang mga anyo ay nagsimulang magbago. Ang pumalit, isang mataas na puno ng niyog ang tumubo mula sa lupa. Ang mahahabang dahon nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Mula sa mga sanga nito, nakabitin ang mga bilog na niyog, kumikislap na parang mga hiyas. Ang kagubatan ay nababalot ng isang mainit at gintong liwanag, isang simbolo ng banal na pagpapala na nagbago ng kanilang pag-ibig tungo sa isang bagay na walang hanggan. Ang mga Diyos na naantig sa kanilang pag-ibig ay binago si Lakambini at naging isang mataas na puno, at si Gatdula sa isang prutas ng niyog upang sila ay magkasama magpakailanman. Sa kalaunan, natagpuan ng mga taga na yon ang puno at namangha sa kanyang prutas. Napansin nila na kapag binuksan ang prutas, ay naglalaman ito ng malambot na laman at tubig na nakakapatid ng uhaw, tulad ng malumanay na puso ni Gatdula. Mula noon, ang puno ng niyog ay naging simbolo ng purong pag-ibig at sakripisyo, nag-aalok ng pagkain, inumin at silong sa mga nangangailangan. Tingnan mo ang punong ito. Wala pa tayong nakitang ganito, sabi ng isang taga-nayon. Ito ay tiyak na regalo mula sa mga Diyos, isang simbolo ng pag-ibig at proteksyon, sabi ng isa pa. Ang alamat ni Lakambini at Gatdula ay ipinamamana mula sa salin-salin na henerasyon. Ang puno ng niyog o buko, tulad ng tawag dito, ay nagsilbing paalala ng kanilang pag-ibig at ang mga sakripisyo na kanilang ginawa para sa isa't isa at sa kanilang nayon. Ito ay naging mahalagang bahagi ng kultura, isang simbolo ng tibay at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. At sa gayon, ang puno ng niyog ay nananatiling saksi sa pag-ibig ni Lakambini at Gatdula, na patuloy na nag-aalok ng kanilang mga biyaya sa mundo. Sa bawat pagsikat ng araw at paglitaw ng buwan, mayroong kwentong matagal nang naisulat sa mga bituin, isang alamat na nagpapaliwanag kung bakit may liwanag sa araw at dilim sa gabi. Pero alam niyo ba na dati walang dilim sa kalangitan? Ano kaya ang nangyari? Paano nagkaroon ng gabi at araw? Noong unang panahon, nag-iisa ang liwanag sa buong kalangitan dahil sa pagmamahalan ng mag-asawang sina Adlaw at Bulan.
Sila'y masayang namumuhay at nagkaroon ng maraming anak na mga bituin na lalong nagpaliwanag sa kalangitan. Bulan, aking mahal, sadyang napakaganda ng ating mga anak. Sila ang nagbibigay buhay sa ating kalangitan. Oo, Adlaw. Masaya akong kasama kayo sa pagbigay liwanag sa mga tao sa lupa. Ang ating pagmamahalan ay ang liwanag ng kanilang buhay. Ngunit habang tumatagal, si Adlaw ay naging abala sa kanyang tungkulin na magbigay ng liwanag sa buong kalangitan. Sa araw-araw na pagliliwanag, hindi na niya masyadong napapansin si Bulan at ang kanilang mga anak. Naging malamig ang kanilang pagsasama at dito nagsimula ang hidwaan. Bulan, bakit parang hindi ka na masaya? Araw-araw ginagawa ko ang aking tungkulin upang magbigay liwanag sa lahat. Hindi mo ba ito naiintindihan? Adlaw, naiintindihan ko ang iyong tungkulin, pero tila nakalimutan mo na ako at ang ating mga anak. Sa tuwing ikaw ay nagniningning, nararamdaman kong lalo akong nawawala sa iyong buhay. Ang hindi pagkakaunawaan ay lumala at unti-unti nang nawawala ang dating init ng kanilang pagmamahalan. Pakiramdam ni Bulan ay napabayaan siya ni Adlaw, habang si Adlaw naman ay iniisip na hindi naiintindihan ni Bulan ang kanyang responsibilidad. Dahil sa kanilang hidwaan, napilitan ang kanilang mga anak na mamili kung sino ang sasamahan. Lahat ng tala at bituin ay sumama kay Bulan, ang kanilang mapagmahal na ina. Hindi ko kayo masisisi, mga anak. Mahal na mahal ninyo ang inyong ina. Naiintindihan ko. Mga anak, sa akin kayo sumama at magtulungan tayo upang bigyang liwanag ang gabi. Naiwan si Adlaw na nag-iisa sa araw. Bagamat malungkot, tinanggap niya ang kanyang kapalaran at patuloy na nagbibigay liwanag tuwing umaga. Kahit nag-iisa ako, patuloy akong magliliwanag. Ito ang aking tungkulin. Sa mga gabi, nagtutulungan si Bulan at ang mga bituin upang magbigay ng ilaw sa dilim. Dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi na muling nagkaroon ng lubos na kadiliman sa kalangitan. Mga anak, kahit magkalayo tayo ng inyong ama, tayo'y magtulungan upang hindi mawala ng liwanag ang mundo. Sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay, patuloy na nagbibigay ng kani-kanilang liwanag sina Adlaw at Bulan. Ang kanilang pagmamahalan ay nananatiling buhay sa kagandahan ng kalangitan, gabi man o araw. Bulan, kahit magkalayo tayo, alam kong ang ating liwanag ay mananatili para ito sa kalangitan at sa mundo. Adlaw, ang ating pagmamahalan ay narito pa rin sa bawat sinag at bituin. Patuloy tayong magbibigay ng liwanag sa kabila ng lahat. At sa pagtatapos ng ating kwento, natutunan natin na kahit magkalayo ang dalawang mahal sa buhay, ang kanilang naging pagmamahalan ay mananatiling buhay sa mga alaala at sa mga bagay na kanilang pinagsamahan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano kalapit ang dalawang tao, kundi sa kung paano nila pinapanatiling mapayapa at maliwanag ang buhay ng mga minamahal nila. Sa isang tahimik na nayon sa paanan ng bundok Makiling, may isang binatang magsasaka na nagngangalang Juan. Masipag at tapat, si Juan ay nagtratrabaho araw-araw sa kanyang bukirin na matatagpuan sa gilid ng kagubatan. Hindi niya alam na palaging nagmamasid sa kanya ang isang diwata mula sa itaas ng bundok. Si Mariang Makiling, ang diwata ng bundok, ay tahimik na nagmamasid mula sa kalangitan. Siya ay nakasuot ng mahaba at makulay na damit na yari sa mga dahon at bulaklak, at ang kanyang mahaba at maitim na buhok
ay umaagos na parang tubig. Kay husay at kay sipag ng binatang ito. Tuwing ako'y titingin, siya'y masipag na nagtratrabaho. Dapat ko siyang tulungan. Sa bawat araw na lumilipas, si Maria ay palihim na tumutulong kay Juan. Pinapadali niya ang trabaho ng binata sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga bato sa kanyang daraanan at pagpapataba sa lupa. Parang nagiging madali ang lahat ng aking gawain. Siguro'y pinapagpala ako ng mga espiritu ng bundok. Isang araw, hindi na napigilan ni Mariang makiling ang kanyang damdamin at nagpakita siya kay Juan. Ang kanyang kagandahan ay hindi maipaliwanag at ang kanyang presensya ay tila nagpapaliwanag sa buong kagubatan. Magandang araw, binata. Ako si Maria, ang tagapangalaga ng bundok na ito. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ikaw pala ang dahilan ng lahat ng biyayang natatanggap ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Mula noon, si Maria at Juan ay naging magkaibigan. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong lumalalim ang kanilang damdamin sa isa't isa. Subalit, nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa nayon tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa bundok. Nagsimula silang maghinala na may itinatagong sikreto si Juan. Napapansin niyo ba, parang napakabilis magtanim at mag-ani si Juan, tila may mga mahiwagang bagay na nangyayari. Sabi ng isa, baka may ginagawa siyang hindi natin alam. Baka gumagamit siya ng salamangka, sambit ng isa pang taga-nayon. Habang lumilipas ang mga araw, lumakas ang usap-usapan sa nayon. Napagpasyahan ng ilang taga-nayon na subaybayan si Juan at alamin kung ano ang kanyang itinatago. Isang araw sinundan nila siya sa bundok at nakita nila si Mariang makiling kasama ni Juan. Si Juan ay may kasabwat na diwata. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatagumpay. Kinakailangan nating huminto ito bago tayo mapahamak, sigaw ng mga taga-nayon. Dahil sa takot at inggit, ipinahayag ng mga taga-nayon na si Juan ay isang salamangkero na gumagamit ng mahika ni Mariang makiling para sa sariling kapakinabangan. Ipasumpa natin si Juan, siya'y gumagamit ng itim na mahika upang magtagumpay, itaboy din ng diwata, sigaw nila. Ano ang gagawin ko? Hindi ko nais na mapahamak si Maria dahil sa akin. Sa kabila ng kaguluhan, nagpasya si Juan na umalis at hindi na muling bumalik sa bundok. Hindi niya kayang tiisin na si Mariang makiling ay mapahamak dahil sa kanyang presensya. Bago umalis, nagpunta siya sa kagubatan upang huling makita si Maria. Maria, hindi ko kayang ipahamak ka. Kinakailangan kong lumayo upang ikaw ay manatiling ligtas. Juan, mahal kita, ngunit naiintindihan ko ang iyong desisyon. Mag-ingat ka at lagi kang magdadasal. Lagi kitang babantayan. Sa kanyang pag-alis, iniwan ni Juan si Mariang makiling na nag-iisa sa bundok. Mula noon, si Maria ay hindi na muling nagpakita sa mga tao. Ang bundok makiling ay nanatiling tahimik, mistikal, at puno ng alaala ng isang pag-ibig na hindi nagtagumpay dahil sa takot at inggit ng mga tao. Paalam, Juan. Hinding-hindi kita malilimutan at lagi kong babantayan ang bundok na ito. Ang alamat ni Mariang makiling ay nagsilbing paalala sa mga tao ng nayon tungkol sa kanilang kasakiman at inggit. Mula noon, ang bundok ay itinuturing na isang banal na lugar at si Mariang makiling ay patuloy na binabanggit sa mga kwento bilang isang diwata na nagmahal, ngunit nawalan dahil sa mga panghuhusga at takot ng mga tao. Noong unang panahon, sa rehiyong ngayon ay kilala bilang Albay, may isang maganda at mabait na dalaga na nagngangalang Daragang Magayon. Ang lupang ito ay aking tahanan, kung saan ang mga bundok ay sumasayad sa langit at ang mga ilog ay umaawit. Siya ay anak ni Raja Makusog, ang pinuno ng kanilang tribo.
Dahil sa kanyang kagandahan at kabaitan, maraming mga manliligaw ang nagpunta mula sa malalayong lugar upang hingi ng kanyang kamay sa kasal. Anak ko, ang iyong kagandahan ay binihag ang puso ng marami. Ngunit sino ang pipiliin mo? Tanong ng Raja. Ama, ang puso ko ay hindi pa natatagpuan ang nararapat para sa akin. Isang araw habang siya ay naliligo sa ilog, isang gwapo at matapang na mandirigma na nagngangalang Panganoro nang dumating upang iligtas siya nang siya ay madulas at muntik ng malunod. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mapahamak, sambit ni Panganoron. Salamat, matapang na mandirigma. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Sila ay agad na nagkapalagayan ng loob at nagmahalan. At hiningi ni Panganoron ang kamay ni Magayon kay Raja Makusog. Pumayag ang Raja dahil nakita niya ang tunay na pag-ibig sa pagitan nila. Buong puso ko, hinihiling ko ang inyong basbas upang pakasalan ang inyong anak, Raja. Ang inyong pag-ibig ay totoo at iyon ang tanging hinihiling ng isang ama. Ngunit may isang naiinggit na manliligaw na nagngangalang Pagtuga, isang makapangyarihan ngunit aroganteng mandirigma na matagal nang nagnais kay Magayon. Nang marinig niya ang nalalapit na kasal, siya ay nagalit at nagbanta na kukunin si Magayon sa pamamagitan ng dahas kung hindi niya ito makakamit. Sinalakay niya sina Magayon at Panganoron sa araw ng kanilang kasal na nagdulot ng isang matinding labanan. Pagsisisihan mo ang araw na ito, Panganoron, sigaw ni Pagtuga. Ipagtatanggol ko siya hanggang sa huling hininga ko, sagot ni Panganoron. Pakiusap, itigil na ang pagdanak ng dugo, itigil ang kabaliwan na ito, pagpipigil ni Magayon. Sa gitna ng labanan, nagtagumpay si Pagtuga na talunin si Panganoron. Nang makita ni Magayon na bumagsak ang kanyang minamahal, siya ay tumakbo patungo kay Panganoron, ngunit sa kalituhan, siya ay natamaan din ng isang ligaw na palaso. Magayon, paumanhin, sambit ni Panganoron. Sasama ako sa iyo sa susunod na buhay, aking mahal, sagot ni Magayon. Hindi ganito dapat ang mangyari, sambit ni Pagtuga na may pagsisisi. Sa labis na kalungkutan, inilibing ni Raja Makusog ang magkasintahan ng magkasama. Hindi nagtagal, isang bundok ang nagsimulang umusbong mula sa kanilang libingan, tumataas ng mas mataas at mas kahanga-hanga sa bawat araw. Tingnan ninyo, ang bundok ay umuusbong. Ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nabubuhay sa puso ng ating lupain. Naway ang inyong pag-ibig ay manatiling matayog at walang hanggan, tulad ng bundok na ngayon ay nagdadala ng inyong alaala. Ang bundok na ito ay ngayon kilala bilang Bulkang Mayon, tanyag sa kanyang perpektong hugis apa na sumasagisag sa walang hanggang pag-ibig ni Daragang Magayon at Panganoron. Noong unang panahon, sa puso ng Luzon, may isang maliit na nayon na napapaligiran ng bundok at dagat. Ang mga tao roon, simple at masaya ang pamumuhay, nagtatanim ng palay at mais, at nabubuhay ng ayon sa galaw ng kalikasan. Sa nayon na iyon, may isang mabait at masipag na ina na nagngangalang Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang byuda, pinalalaki ang nag-iisang anak na si Pina. Buong puso niyang pinagtratrabahuan mula umaga hanggang gabi para matustusan ang mga pangangailangan ni Pina. Pero habang lumalaki si Pina, nagiging maganda nga siya. Ngunit, nako, napakatamad naman. Si Pina ay kasing ganda ng unang bulaklak ng tagsibol, kinaiinggitan sa kanyang ganda. Pero aba, ang kanyang katamaran ay kasing tindi ng kanyang kagandahan. Araw-araw,
puro pag-aayos ng sarili at pag-iisip ng mga walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Pina, anak, tulungan mo naman ako dito sa mga gulay. Marami pa tayong gagawin bago lumubog ang araw. Sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ng tulong ni Aling Rosa, palaging may dahilan si Pina para iwasan ang mga gawaing bahay. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon, ang dati papuri tungkol kay Pina ay napalitan ng mga salita ng pagkabigo. Sayang naman, sa isang ina na kasing sipag ni Aling Rosa, hindi mo aakalain na ganito ang magiging ugali ni Pina. Oo nga, puro pag-aayos lang ng sarili ang inaatupag. Paano na lang kapag hindi na kayang magtrabaho ni Aling Rosa? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Kailangang matuto si Pina ng responsibilidad bago mahuli ang lahat. Narinig ni Aling Rosa ang mga bulong pero mahal na mahal niya ang anak. Umaasa siyang darating ang panahon na magbabago si Pina at magiging mabuting anak na kanyang inaasam. Pero habang tumatagal, humina na si Aling Rosa. Ang mga tao na pagsusumikap ay nagdulot ng kanyang pagkakasakit. Ang dati masiglang katawan, ngayon nakaratay na sa banig, hindi na kayang gawin ang mga gawaing bahay. Pina, anak, kailangan ko ang tulong mo ngayon higit kailanman. Pero inay, hindi ko alam kung paano gawin ang mga bagay na yon. Lagi mo na lang kasi akong pinaglilingkuran. Kahit sa kanyang kalungkutan, sinubukan pa ring gabayan ni Aling Rosa ang anak, umaasang mauunawaan na ni Pina ang halaga ng pagsisikap at pagkalinga sa kapwa. Nung gabing iyon, habang nakahiga si Aling Rosa, hindi niya mapigilan ang malungkot na damdamin. Ang kanyang anak, na dati liwanag ng kanyang buhay, ay tila napakalayo na, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa damdamin. Sa isang saglit ng kawalan ng pag-asa, nagsalita si Aling Rosa ng mga salitang magbabago sa lahat. Kung sana'y nagkaroon ka ng libu-libong mata, Pina, baka sa wakas makita mo na ang lahat ng gawaing kailangan gawin. Baka sa wakas maintindihan mo na. Ang mga salitang iyon, bagamat puno ng pagmamahal at sakit, ay ang huling paraan ng isang ina para ipakita sa anak ang tunay na kahulugan ng buhay. Habang natutulog ang buong nayon, isang kakaibang mahika ang gumapang sa dilim. Si Pina, habang siya'y nasa kalagitnaan ng kanyang panaginip, ay hindi alam na unti-unti siyang nagbabago. Nakamit ng sumpa ang kanyang epekto at pagsapit ng umaga, si Pina ay hindi na ang dalagang walang pakialam sa kanyang paligid. Siya na ngayon ay naging isang kakaibang nilalang. Sa pag-akyat ng araw, nagising si Aling Rosa na may bigat sa puso. Tinatawag niya si Pina, ngunit walang sumasagot. Pinanak ko, ano na ang nangyari sa'yo? Ang puso ni Aling Rosa ay nahulog sa sakit nang malaman niyang ang kanyang mahal na anak na hindi nakakaalam sa paligid ay ngayon ay nasa anyo ng isang pinya na may libu-libong mata. Kaya't sa kabila ng kanyang sakit, tinanim ni Aling Rosa ang prutas sa kanilang hardin kung saan ito ay lumago ng malakas at matangkad. Ang mga taga-nayon na naantig sa kwento ay nagsimulang ibahagi ang alamat ni Pina, na kilala na ngayon bilang Pinya sa bawat bagong henerasyon. Ang pinya na may libu-libong mata ay naging simbolo ng pagiging mapagbantay, nagsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagtingin sa mundo ng malinaw, pagiging aware sa ating mga tungkulin, at ang pagmamahal na nagbubuklod sa ating lahat. At ganito nga ang alamat ng pinya, isang kwento ng pagmamahal, pagsisisi, at aral na laging isinasalaysay sa bawat henerasyon, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa.
Apo, subscribe ka naman sa channel ko. Sumbong kita sa nanay mo. Noong unang panahon, may isang masayahing batang babae na nagngangalang Lila. Si Lila ay mahilig maglaro sa kagubatan at mag-alaga ng mga halaman. Ang ganda ng mga bulaklak dito. Gusto ko silang alagaan para maging mas maganda pa ang ating baryo. Isang araw, habang nag-aalaga si Leila ng mga bulaklak, nakita niya ang isang makulay na diwata na nagngangalang Kahela. Si Kahela ay nagbabantay sa kagubatan at nagbibigay ng buhay sa mga halaman. Kamusta, Lila? Ako si Kahela. Ang diwata na tagapangalaga ng kagubatan na ito. Nakikita kita na masipag at maalaga sa ating kagubatan. Mayroon akong isang espesyal na regalo para sa iyo. Talaga po? Salamat, Kahela. Ano po yun? Ibinigay ni Kahela kay Lila ang isang mahiwagang binhi na may kakayahang lumago at magbigay ng masarap na bunga. Ito ang binhi ng saging. Itanim mo ito sa iyong hardin at alagaan mo ng mabuti. Ito'y magbibigay ng masarap at makukulay na bunga na magdadala ng saya sa lahat. Maraming salamat, Kahela. Pangako, aalagaan ko itong mabuti. Masipag na itinanim ni Lila ang binhi sa kanyang hardin. Araw-araw siyang nagdidilig at nag-aalaga hanggang sa tumubo ang isang maliit na halaman. Umusbong na! Kailangan ko pangalagaan ito para lumaki ng maayos. Lumipas ang maraming araw at gabi at walang sawang inalagaan ni Lila ang binhi. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang halaman at naging isang punong saging na may makukulay at matamis na bunga. Ang saging ay naging paborito ng lahat sa baryo dahil sa kanyang sarap at sigla na naibibigay. Wow! Ang ganda at sarap ng mga bunga. Salamat, Kahela, sa iyong regalo. Dahil sa binhi ng saging at sa pagmamahal ni Lila sa kanyang hardin, ang buong baryo ay naging mas masaya at masigla. Ang punong saging ay naging simbolo ng pagkakaibigan, pagmamahal at kasiyahan. At mula noon, ang punong saging ay patuloy na nagbigay ng saya at kasiyahan sa buong baryo. Ang mga bunga nito ay naging simbolo ng pagmamahal at kasipagan ni Lila, at ang bawat saging na tumutubo ay nagpapaalala sa kanila ng isang mahiwagang regalo mula kay Diwatang Kahela. May isang sinaunang kaharian sa Luzon kung saan ang bawat sulok ay puno ng kasaganaan at kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga palasyo at malalawak na kagubatan, isang lihim na pag-ibig ang namumuo, isang pag-ibig na magdudulot ng matinding trahedya at isang kakaibang bulaklak na magpapabago sa buong kaharian magpakailanman. Paano nga ba ang isang simpleng dalaga at isang prinsipe ay mag-iiwan ng isang alamat na tatatak sa puso ng bayan? Alamin ang kwento ng Sampaguita, ang bulaklak ng walang hanggang pagmamahal. Noong unang panahon, may isang kaharian na namamayagpag sa kapatagan ng Luzon. Ang kahariang ito ay kilala sa kanyang kasaganaan at kapayapaan at pinamumunuan ng isang makatarungan at mabuting hari. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat ng yaman ng kaharian ay ang pagmamahalan sa pagitan ng isang prinsipe at isang dalagang mahirap ngunit napakaganda. Ang prinsipe na si Prinsipe Alvaro ay isang huwarang pinuno, matapang, matalino at mapagpakumbaba. Maraming dalaga ang nagkakandarapa para sa kanyang atensyon, ngunit ang puso niya ay nabihag ng isang simpleng dalaga mula sa nayon, si Rosita.
Si Rosita, bagamat simple ang pamumuhay, ay may pusong puno ng pag-ibig para sa kalikasan at kapwa. Ang kanilang lihim na pagmamahalan ay umusbong sa gitna ng mga simpleng sandali, sa mga lihim na sulat at mga bulaklak na iniiwanan ng prinsipe para kay Rosita. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, ang kanilang pagmamahalan ay hinarap ng matinding pagsubok. Nang malaman ng hari ang tungkol sa pag-ibig ni Prinsipe Alvaro kay Rosita, nagalit siya at inutos na tapusin na ng prinsipe ang kanilang ugnayan. Ikaw ang magiging hari balang araw, Alvaro. Hindi ka maaaring magmahal ng isang simpleng dalaga. Marami kang dapat unahin bago ang iyong sarili. Mahal ko si Rosita, Ama. Hindi ko siya kayang iwan. Ngunit walang nakinig sa kanyang pakiusap. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Rosita, ang prinsipe ay pinilit na sundin ang utos ng hari, isang utos na magdudulot ng trahedya. Sa kabila ng utos ng hari, nagkita pa rin ang prinsipe at si Rosita. Alam nilang hindi na magtatagal ang kanilang pagsasama, ngunit mas pinili nilang manatili sa bawat isa kahit sa huling pagkakataon. Rosita, mahal kita ng higit pa sa kayamanang ito. Ngunit kailangan nating magpaalam para sa kabutihan ng kaharian. Alvaro, kahit na magkalayo tayo, ang aking pagmamahal sa iyo ay mananatili. Hinding-hindi kita malilimutan. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit, ngunit tanggap nila ang kanilang tadhana. Nangako silang kahit anong mangyari, ang kanilang pag-ibig ay magpapatuloy. Sa isang iglap, si Rosita ay nawala ng walang bakas. Ang mga taga-nayon ay naghanap ngunit wala silang natagpuan. Ang prinsipe, sa kanyang kalungkutan, ay nanalangin sa mga Diyos na ingatan ang kanyang minamahal kahit nasaan man siya. Mga Diyos, kung maaari ingatan ninyo si Rosita. Kahit hindi na kami magkasama, sana'y maging masaya siya kahit saan man siya naroroon. Ang kanyang mga panalangin ay umabot sa kalangitan at ang mga Diyos na naantig sa kanyang taos-pusong pagmamahal ay nagbigay ng isang bihirang pagpapala. Mula sa lupa kung saan naglaho si Rosita, isang halaman ang tumubo, ang sampagita. Ang mga bulaklak nito ay nagiging paalala ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa prinsipe. Ang kanilang bango ay parang bulong ng kanyang pagmamahal na hindi kailanman maglalaho. Rosita, kahit wala ka na, nararamdaman ko pa rin ang iyong presensya. Ang mga bulaklak na ito ay magiging simbolo ng ating walang hanggang pagmamahalan. Ang sampagita ay naging simbolo ng pagmamahal at katapatan, isang alaala ng isang pag-ibig na hindi naglaho kahit na ang katawan ng dalaga ay nawala na sa mundo. Kaya't ang sampagita na may simpleng anyo at matamis na bango ay hindi lamang isang bulaklak kundi isang simbolo ng pag-ibig at katapatan. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay magpapatuloy sa kabila ng lahat. Subscribe to my channel. Noong unang panahon, sa puso ng Luzon, may isang maliit na nayon na napapaligiran ng bundok at dagat. Ang mga tao roon, simple at masaya ang pamumuhay, nagtatanim ng palay at mais at nabubuhay ng ayon sa galaw ng kalikasan. Sa nayon na iyon, may isang mabait at masipag na ina na nagngangalang Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang byuda, pinalalaki ang nag-iisang anak na si Pina.
Buong puso niyang pinagtatrabahuan mula umaga hanggang gabi para matustusan ang mga pangangailangan ni Pina. Pero habang lumalaki si Pina, nagiging maganda nga siya. Ngunit, nako, napakatamad naman. Si Pina ay kasing ganda ng unang bulaklak ng tagsibol, kinaiinggitan sa kanyang ganda. Pero aba, ang kanyang katamaran ay kasing tindi ng kanyang kagandahan. Araw-araw, puro pag-aayos ng sarili at pag-iisip ng mga walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Pina, anak, tulungan mo naman ako dito sa mga gulay. Marami pa tayong gagawin bago lumubog ang araw. Sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ng tulong ni Aling Rosa, palaging may dahilan si Pina para iwasan ang mga gawaing bahay. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon, ang dati papuri tungkol kay Pina ay napalitan ng mga salita ng pagkabigo. Sayang naman, sa isang ina na kasing sipag ni Aling Rosa, hindi mo aakalain na ganito ang magiging ugali ni Pina. Oo nga, puro pag-aayos lang ng sarili ang ina at tupag. Paano na lang kapag hindi na kayang magtrabaho ni Aling Rosa? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Kailangang matuto si Pina ng responsibilidad bago mahuli ang lahat. Narinig ni Aling Rosa ang mga bulong, pero mahal na mahal niya ang anak. Umaasa siyang darating ang panahon na magbabago si Pina at magiging mabuting anak na kanyang inaasam. Pero habang tumatagal, humina na si Aling Rosa. Ang mga tao na pagsusumikap ay nagdulot ng kanyang pagkakasakit. Ang dati masiglang katawan, ngayon nakaratay na sa banig, hindi na kayang gawin ang mga gawaing bahay. Pina, anak, kailangan ko ang tulong mo ngayon higit kailanman. Pero inay, hindi ko alam kung paano gawin ang mga bagay na yon. Lagi mo na lang kasi akong pinaglilingkuran. Kahit sa kanyang kalungkutan, sinubukan pa ring gabayan ni Aling Rosa ang anak, umaasang mauunawaan na ni Pina ang halaga ng pagsisikap at pagkalinga sa kapwa. Nung gabing iyon, habang nakahiga si Aling Rosa, hindi niya mapigilan ang malungkot na damdamin. Ang kanyang anak, na dati liwanag ng kanyang buhay, ay tila napakalayo na, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa damdamin. Sa isang saglit ng kawalan ng pag-asa, nagsalita si Aling Rosa ng mga salitang magbabago sa lahat. Kung sana'y nagkaroon ka ng libu-libong mata, Pina, baka sa wakas makita mo na ang lahat ng gawaing kailangan gawin. Baka sa wakas maintindihan mo na. Ang mga salitang iyon, bagamat puno ng pagmamahal at sakit, ay ang huling paraan ng isang ina para ipakita sa anak ang tunay na kahulugan ng buhay. Habang natutulog ang buong nayon, isang kakaibang mahika ang gumapang sa dilim. Si Pina, habang siya'y nasa kalagitnaan ng kanyang panaginip, ay hindi alam na unti-unti siyang nagbabago. Nakamit ng sumpa ang kanyang epekto at pagsapit ng umaga, si Pina ay hindi na ang dalagang walang pakialam sa kanyang paligid. Siya na ngayon ay naging isang kakaibang nilalang. Sa pag-akyat ng araw, nagising si Aling Rosa na may bigat sa puso. Tinatawag niya si Pina, ngunit walang sumasagot. Pina, anak ko, ano na ang nangyari sa'yo? Ang puso ni Aling Rosa ay nahulog sa sakit nang malaman niyang ang kanyang mahal na anak na hindi nakakaalam sa paligid ay ngayon ay nasa anyo ng isang pinya na may libu-libong mata. Kaya't sa kabila ng kanyang sakit, tinanim ni Aling Rosa ang prutas sa kanilang hardin kung saan ito ay lumago ng malakas at matangkad. Ang mga taga-nayon na naantig sa kwento ay nagsimulang ibahagi ang alamat ni Pina, na kilala na ngayon bilang Pinya sa bawat bagong henerasyon. Ang pinya na may libu-libong mata ay naging simbolo ng pagiging mapagbantay,
Nagsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagtingin sa mundo ng malinaw, pagiging aware sa ating mga tungkulin, at ang pagmamahal na nagbubuklod sa ating lahat. At ganito nga ang alamat ng pinya, isang kwento ng pagmamahal, pagsisisi, at aral na laging isinasalaysay sa bawat henerasyon, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Apo, subscribe ka naman sa channel ko. Sumbong kita sa nanay mo.